Dinidinig ngayon sa Sandigan Bayan ang petisyon para makapagpiyansi ni dating Pangulong Gloria Arroyo. May news to go si Maki Pulido. Maki. Howie, First Division din kasi ng Sandigan Bayan ang humahawak dun sa plunder case. Kaugnay ng pagwaldas di umano ng pondo ng PCSO. So plunder case to laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So, dun sa agenda ng First Division ngayong umaga, inuna yung ilang mga motion ni Arroyo bago naman itong bail hearing ni Senator Revilla. So, katatapos lamang nito at maya-maya lang, kaya lumabas tayo ng korte, kasunod na yung bail hearing naman ni Revilla. So, dun sa mga inihaing motion ni Arroyo, lahat na, dalawa yun eh. So, pareho naman na sinabi ng up for resolution. Ibig sabihin, pag didesisyonan ito later on ng korte. At ang unang motion nga ay humihingi nga ng paalam itong si Arroyo na makadalo dun sa 50th wedding anniversary ni El Shaddai brother Mike Velarde sa July 18. Pero tumanggi itong prosecution, ang sinabi ng prosecution, kaya nga humingi na sa hospital siya ma-detain dahil nga may sakit ito, bakit pa nga naman daw niya gugustuhin na magpunta sa isang party. Yun yung sinabi ng prosecution. At sinabi naman ng depensa na ito ay dahil sa kaibigan at siya naman daw ay may mga makakasama na medical team pag siya ay nagpunta sa party or sa 50th wedding anniversary nitong si Brother Mike Velarde. So sa motion na ito ay sinabi ng mga magistrado na it's already up for resolution and in 10 days ay ito ay ilalabas na. Isa dun sa pagkatapos ito, isa pa sa inihaing motion ng kampo ni Arroyo ay yung kanyang bail petition. Pang-apat na ito, Howie, it's her fourth bail hearing, pero pati ito ay pagdidesisyonan pa lang ng korte, 5 days. Binigyan kasi ng 5 araw ang depensa at ang prosecution na maghain ulit ng kanilang mga sagot dun sa mga oral arguments ngayong umaga bago ito re-resolbahin ng korte. Basta't kanina, tinanggihan na ng korte na isa lang panghuli itong si Dr. Nocum dahil sinabi nga na naisa lang na siya dati pa sa previous hearings ng bail motions ni Arroyo. Howie? Maki, itong request ni dating Pangulong Arroyo na mag-attend ng itong El Shaddai event ni Ginoong Mike Velarde, bihira siyang mag-request ng ganito para sa isang kumbaga, social event. Kadalasan mga family event lang ang nire-request niya. Bihira ito, ano? Well, sa kaso niya, dito lamang sa, at least sa kaso ni dating Pangulong Arroyo, as far as I know, this is one of the very few na talagang humingi sila ng hospital pass para maka-attend ng isang party. Hindi kasi natin na ano yung abogado niya kanina, nakausap niya yung abogado niya. Basta dun kanina sa oral argument, sinasabi nga na dahil nga kaibigan at gustong dumalo ng dating Pangulo, Howie. Okay, mamaya naman doon sa hearing tungkol sa paghihingi ng piyansa ni Senador Revilla at ni Janet Linapoles. May mga personal appearance ba yan? Inaasahan ba natin dadating sila? Okay, ang nandito lamang, Howie, ay si Richard Cambe, yung dating staff nitong si Revilla. Wala si Revilla, wala rin si Napoles. At yung dalawa pa namang co-accused sa plunder at large pa, sina Ronald Lim at saka si John Raymond Diaz. So tatlo lang talaga sila, pero si Cambe lamang. Kahapon pa naman ay sinabi na ni Revilla na hindi sila darating. So kahapon pa lamang ay nag-waiver na itong si Revilla at saka si Napoles na hindi sila mag-a-attend ng kanilang bail hearing. So si Cambe lamang ang nandito. Ang tanging paliwanag lang, Howie, na sinabi ng mga abogado ay dahil ang sasalang lang naman sa bail hearing ngayong umaga ay si Commissioner Susan Garcia ng Commission on Audit. Ang gusto nila, pupunta sila sa mga bail hearing. Hindi lang naman nag-iisa ang bail hearing May mga kasunod pa ito. So ang gusto nila, pupunta sila pag ang isasalang na ng prosecution ay yung mga whistleblowers katulad ni Ben Hurluy. So yung eksaktong listahan, Howie, ng mga testigo na gustong isalang ng prosecution ay hindi pa talaga alam dahil dun sa pre-trial brief nila, wala silang listahan na sinali
dun sa kanilang pre-trial brief. So we really don't know right now kung sino-sino yung mga isasalang nila, except verbally, sinabi ng prosecution sa isang mga pagdinig na talagang ibibit-bitin nila or idadala nila yung mga whistleblowers. Pero sa panig ng depensa para sa bail hearing, sa pre-trial briefing ni Revilla, nilagay na niya doon, Howie, kung sino-sino yung mga testigo na isasalang nila para sa kanyang bail hearing. At isa nga rito ay si Pangulong Noynoy Aquino. Ngayon, kung bakit nila isasalang si Pangulong Noynoy Aquino para sa bail hearing ni Revilla ay wala pa naman talagang paliwanag. Listahan pa lang kasi yun, Howie. At pagtatanungin mo kasi yung kanyang abogado na si Attorney Joel Bodigon, hindi naman ito nagpapaliwanag, no comment when it comes to the merit of the case. Pinagsabihan sila ng mga mahistrado na huwag magsalita tungkol sa kaso. Howie? Yeah. Pero inaasahan natin na eventually i-justify nila itong mga gusto nilang magtestigo kasama na si Pangulong Aquino. Hindi naman... Oo. Actually, Howie, may mga sunod-sunod na mga hearing simula next week na pre-trial conference. Sa pre-trial conference, dito na kasi pag-uusapan kung ano-ano yung mamarkahan ng mga dokumento, kung sino-sino yung mga testigo. Dahil kung ano yung mga napag-usapan during the pre-trial conference, ang pagkakapaliwanag sa atin ng mga abogado, dahil hindi naman tayo abogado, Howie, kung sino na yung mga napag-usapan at kung ano-ano mga dokumentong namarkahan during the pre-trial conference, ito lamang ang pwedeng gamitin during the trial proper. So we're expecting the explanations and the other documents na mapag-uusapan during the pre-trial conference. Pero pwede pa nga mag-desisyon yung Sandigan Bayan na wag nang pilitin na humarap si Pangulong Aquino. Ganun ba yun? O kailangan dahil hiningi ni Senadora Revilla? Alam mo, itatanong natin yan, Howie, dun sa mga abogado. But as far as we know, depensa kasi yan Howie, di ba? So kung ano yung para sa tingin nila ay makakatulong sa kanilang kliyente, pwede nilang hingin sa korte. So, we will know dun sa pre-trial conference kung ano ang mangyayari dyan. Pero, if it is the best defense para sa bail hearing, kasi medyo importante rin yung bail hearing dahil dito nga pinatutunayan kung mabigat nga yung ebidensya laban sa akusato. So, if it is the best defense, baka naman pagbigyan sila, Howie. Okay, maraming salamat, Maki Pulido.